Love is sacrifice. Kapag mahal mo ang isang tao ay handa mong yakapin ang buong pagkatao niya. Kasama na doon ang kanyang nakaraan, imperfections and disabilities. Kahit mahirap at kung minsan ay mapanganib, handa mo pa rin siyang samahan at tulungan para lamang malampasan niya ang anumang pagsubok na dumating sa buhay niya. Kaya mong isakripisyo ang iyong sarili sa kanya. Dahil para sa iyo ay siya lamang ang iyong source ng kaligayahan. Papa Dudut, isa ako sa mga loyal listeners ninyo mula sa Pateros. Sumulat pala ako sa inyo para ibahagi ang aking kwento ng buhay sa piling ng isang lalaking malaki ang pinagdaraan ng pagsubok sa buhay. Papa Dudut, binahagi ko na itong storya ko sa mga kaibigan ko sa Facebook at heto, nagdesisyon na rin akong ibahagi ito sa mga nakakarami. Alam ko nakakaiba ang storya ko, pero umaasa pa rin po ako na mapipili po ninyong i-upload sa Papa Dudut YouTube channel. May sakit sa pag-iisip ang boyfriend ko na si Richard na kung tawagin ay bipolarism. Minsan ay mabait siya, minsan din ay bayolente. Pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya ay natitiis ko pa rin na makisama sa kanya. Noong una ay nakakaya ko pa siyang i-handle pero dahil sa sobrang seloso niya ay madalas kaming mag-away na nauuwi na nga sa sakitan. Minsan pa nga ay pinagtangkaan pa niya ang aking buhay. Hanggang sa isang gabi, isang malagim na pangyayari ang naganap. "Richard, bakit? Bakit ka randi dito? Kanina ka pa?" Gulat na tanong ko sa kanya nang minsang umuwi ako ng late dahil birthday party noon ng kaibigan ko. Kaya laking gulat ko nang makita ko siyang nakatayo at nakasandal sa katabing puno ng bahay ko. 2:00 ng madaling araw yon. "Oo, kanina pa kasi ako naghihintay sa iyo. Saan ka ba galing?" Kumpronta sa akin ni Richard. Sa kilos at pananalita pa lamang ay alam kong inaatake na naman siya ng kanyang sakit. "Sa bahay ng amo ko," pagsisinungaling ko. Kapag kasi umamin ako na galing ako sa isang birthday party ay siguradong susumpungin na naman yon ng matinding selos at pagkapraning. "Tumawag ako sa amo mo. Maaga ka raw umalis. Ngayon sabihin mo sa akin, saan ka galing?" Tila nanginginig na noon si Richard sa sobrang galit. Hindi naman ako nagpahalata pero unti-unti akong lumalayo na sa kanya dahil na rin sa sobrang kaba. "Teka, bakit mo ba gustong malaman kung saan ako galing?" "Richard, oo, maaaring girlfriend mo ko. Pero hindi sa lahat ng oras aalamin mo kung ano ang ginagawa ko o saan ako pumupunta." Sagot ko sa kanya. Kunwari ay nagtapang-tapangan ako. Pero deep inside ay iniisip ko na kung paano ako tataka sakaling magwala na naman si Richard. Mabilis naman siyang nakalapit sa akin at madiin na hinawakan ng aking mga braso. Sa kanya ako niyugyog. "Sagutin mo na lang ang tanong ko, saan ka galing?" Galit na wika niya sa akin. Sinubukan ko namang pumalag at makawala sa kanyang pagkakahawak ngunit sadyang malakas ang lalaki. "Ano ba Richard, nasasaktan ako?" "Sagutin mo ang tanong ko," giit niya sa akin. Sa puntong yon ay napilitan na akong umamin. "Galing ako sa party ng kaibigan ko. Pagkatapos ng trabaho ko ay inaya nila ako mag-videoke dahil birthday ng tropa ko na si Jessica." Pag-amin ko naman sa kanya. "Alam ko na. Kasama mo si Randolph, ano? Tama ba ako?" Tanong pa niya sa akin na daig pa ang isang investigador. Ngunit agad ko siyang kinorektahan. "Hindi ko kasama si Randolph." "Talaga? Sa palagay mo ay maniniwala ako sa iyo?" Nagdududang wika pa ni Richard. "Nagsasabi ako ng totoo." Ininsist ko talaga sa kanya. Sinabi ko pa nga sa kanya na kahit tanungin pa niya ang buong tropa, hindi ko kasama si Randolph kasi hindi naman siya kasama sa tropa. Pinagseselosan lang ni Richard si Randolph kasi ex-boyfriend ko yon. "Sinungaling ka?" Naibulalas ng boyfriend ko dahil sa galit. Pagkatapos noon ay binigyan pa niya ako ng malakas na sampal. Sa puntong yon ay naubos na ang aking pasensya, kaya isang desisyon na ang aking ginawa. "Ayoko na ng ganito. Sawa na ako, break na tayo." Yun ang sabi ko sa kanya na lalong nagpagalit pa kay Richard.
Anong sabi mo? Ulitin mo nga. Sabi ko break na tayo. Pinagdiinan ko pa yon sa kanya. Ngunit pinagsasampa lamang ako ng boyfriend ko na halos ikahilo ko. Hindi ka makikipaghiwalay sa akin. Magkakamatayan tayo kapag ginawa mo yan sa akin. Papatayin kita, Zoe. Bantana ni Richard sa akin. Pero sinubukan kong tumakas. Nakahanap naman ako ng tiyempo kaya dali-dali akong tumakbo pero hinabol ako ni Richard. At sa pagkakataong yon ay binunot na niya ang isang Swiss knife sa kanyang bulsa. Lalo akong nataranta. Kapag nahuli niya ako ay sigurado kong paglalamayan ako. Papadudod sinikap kong tumakbo palayo pero sadyang mabilis si Richard at nahuli niya ako. Doon ay inundayan niya ako ng saksak sa tagiliran, mga 3 beses yon. Nang humandusay ako sa kalsada ay halos naghihingalo ay nakita kong natataranta si Richard at tumakbong palayo sa crime scene. Pagkatapos noon ay tuluyan na akong nawala ng malay. Papadudot nagkamalay na lamang ako noong nasa ospital na ako. Kasama ko doon ang aking kapamilya at katropa kong alalang-alala sa akin. Samantala hindi na ako noon nagsampa ng kaso sa kanya at sa halip ay nakipag-areglo na lamang ako. Pero nakipaghiwalay na ako noon kay Richard dahil ayaw ko nang maulit pa yon. Sa kabilang banda ay hindi yon matanggap ni Richard at pilit pa rin siyang nakikipagbalikan sa akin. Papadudot nagpakalayo-layo muna ako sa tulong ni Randolph na nooy gustong makipagbalikan sa akin. 2 taong naging tahimik ang buhay ko kasabay ng muli kong pagtanggap sa pag-ibig ni Randolph sa akin. Papadudot akala ko ay magiging maayos at payapa na ang lahat pero nagkamali ako dahil isang araw ay nagulat na lamang ako nang magkasalubong ulit ang landas namin ng ex-boyfriend ko. Richard? Teka, anong ginagawa mo rito? Nakaramdam ako ng pagkagulat at takot nang muli ko siyang makita. Samantala hindi naman siya kumibo noon at nakatitig lamang siya sa akin. Agad naman akong na-conscious at bahagyang lumayo ng kaunti sa kanya nang hindi niya namamalayan. 2 taon na rin palang lumipas simula nung nangyari yun. Alam mo na, napapangisin niyang wika sa akin. Namimiss na kasi kita, Zoe. At saka gusto ko sana makipagbalikan sa iyo. Sabi pa niya sa akin na siyang nagpataas ng aking balahibo sa buong katawan. Nahihibang ka na ba? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin, sa palagay mo ay babalik pa ako sa iyo? Hindi ko mapigilan noon ang daloy ng aking emosyon ng mga sandaling yon. Bakit hindi? Aniya, bagamat malungkot ang kanyang pagkakasabi. Richard, muntik na akong mamatay sa ginawa mo. Dahil sa iyo kaya ako nag-aagaw buhay noon. Paalala ko noon sa kanya. Hindi ko naman sinasadya na saksakin ka. Nabigla lang ako noon. Sa puntong iyon ay nagbago na agad ang kanyang mood. Mula sa pangingisi ay tila nagmamakaawa na siya ngayon. Hindi, intensyon mo talaga akong patayin. Diin ko sa kanya. Nagsiselos kasi ako kay Randolph, kaya ako nagawa yun. Nagsisisi na ako doon, maniwala ka sa akin. Katwiran pa niya sa akin. Alam mo Richard, pasalamat ka at hindi kita pinakulong sa ginawa mo. Pasalamat ka at nakipag-areglo ako kasi kung hindi, nasa bilangguan ka ngayon. Pero Richard, sinasabi ko sa iyo hindi na ako magdadalawang isip pa na ipakulong kita kapag ginulo mo pa ulit ako. Pagbabanta ko na sa kanya. Mahal pa rin kita Zoe, pagtatapat ni Richard sa akin. Bumalik ka na sa akin babe, wika pa niya. Agad naman akong pumalag sa kanyang sinabi, Papadudot. Wag mo na ako matatawag na babe ha, kasi kahit na anong gawin mo eh hindi na ako babalik pa sa'yo. And for your information Richard, meron na akong boyfriend. Wika ko pa sa kanya. Sinong boyfriend mo? Si Randolph? Seryosong tanong niya sa akin. Oo, nagkabalikan kami ni Randolph. Hindi ako nagsisinungaling. Ngayon kung ayaw mong maniwala it's up to you. Pagkatapos kong sabihin yun ay akmang tatalikuran ko na siya pero hinawakan niya ang braso ko ng mahigpit. Hiwalay mo na si Randolph. Hindi ka pwedeng magka-boyfriend. Sabi pa ni Richard sa akin. Samantala'y pumalag naman ako para makawala na sa kanyang pagkakahawak. At bakit di naman pwede? Tanong ko pa sa kanya. Kasi akin ka lang Zoe.
Akin ka lang. Pagdidiin niya. Sa akin ka magiging maligaya, Zoe. Ako lang ang makapagbibigay sa iyo ng kaligayahang hinahanap mo. Samantala nang makawala ako sa pagkakahawak niya sa braso ko, ay isang malakas na sampalang ibinigay ko sa kanya. Pero hindi nagpatinag si Richard at sa halip ay nagbanta pa ito sa akin. Makipagbalikan ka sa akin, Zoe, or else guguluhin ko kayo ng boyfriend mo. Hindi naman ako nagpasindak sa kanya. Sige, gawin mo. Guluhin mo ako. Hindi ako natatakot sa iyo. Hamon ko pa sa kanya. Etong tatandaan mo. Uulitin ko yung ginawa ko sa iyo kapag hindi ka pa bumalik sa akin. Sa puntong iyon ay nakipagsabayan na rin ako sa kanya. At hindi naman ako magdadalawang isip na ipakulong ka na, Richard. Hindi na ako natatakot sa iyo. Handa kitang labanan sa kahit na anong paraan. Matapang na wika ako sa lalaking muntik nang magbigay ng kapahamakan sa buhay ko. Matapang ka na ngayon, ha? Gusto ko yan. Sarkastikong sabi pa ni Richard sa akin. Lumayo ka sa akin. Wag na wag mo na akong hahawakan pa. Kasi kung hindi, baka ako nang sumaksak sa iyo. Galit na galit kong wika kay Richard bago ako nagmadaling umalis. Palayo sa kanya. Papadudot, simula noon ay hindi na ako tinantanan pa ni Richard. Kinulit niya ako na makipagbalikan sa kanya. Pero sa pagkakataong yun ay naging paawa na ang atake niya. Nanligaw siya ulit sa akin kahit pa alam niyang may boyfriend na ako. At yun nga, papadudot, hindi ko ina-expect na muling magbabalik ang lahat. Oo, muling nanumbalik ang pagmamahal ko kay Richard. Ewan ko ba, pero sa kabila ng lahat ng ginawa niya sa akin ay na-realize kong mahal ko pa rin siya. At hindi ko siya matatanggal sa isipan ko. Dahil doon, nasakripisyo na ang relasyon ko kay Randolph. Bakit hindi mo sinabi sa akin na minemessage ka niya sa Facebook? Zoe, kung hindi ko pa binuksan ang account mo sa Facebook ay hindi ko malalaman na nakikipag-communicate ka pa dyan sa ex mo. Sa totoo lang ayaw kong buksan ang Facebook account mo kasi ginagalang ko ang privacy mo. Kaso kahapon, hindi talaga ako mapakali. Para bang may nagbubulong sa akin na meron kang kailangang sabihin sa akin. Yung pala meron akong madidiscover ang sikreto mo. At heto nga, tama pala ang kutob ko. Galit na paglalahad ni Randolph nang natuklasan niya sa amin ni Richard. Ilang beses ko nang sinabihan si Richard na huwag na niya akong guluhin. Na may boyfriend na ako. Kaso makulit ang lalaking yun. Ilang beses ko na siyang blinak sa Facebook pero gawa siya ng bagong accounts niya. At yun ang ginagamit niya sa pangungulit sa akin. Katwiran ko sa kanya. But deep inside ay alam kong malaki ang aking kasalanan dahil lapit din ako ng lapit kay Richard. Kung talagang ayaw mo makipag-communicate kay Richard, sana disable mo na lamang yung account mo. Sagot niya sa akin. Ngunit agad naman akong tumutol sa gusto niya. Hindi pwede, Randolph. Hindi ko pwedeng burahin ang account na yon kasi naroroon yung mga mahalagang contacts ko. Madaling i-re-add yung mga nasa friend list mo. Alam mo, kung gusto mo talagang iwasan na si Richard, i-delete mo na yung Facebook account mo nang walang kaabog-abog. Kaso hindi. Ang sabihin mo, gusto mo pa rin may contact sa'yo ang baliw na yon. Pagbubuking sa akin ng boyfriend ko. Alam ko, Zoe, gusto mong makipagbalikan kay Richard. Natigilan ako noon, papadudot. Hindi ako nakakibo kasi totoo naman ang sinabi niya. Ngunit sinubukan ko pa rin i-deny sa kanya ang lahat. Dahil ng time na yon ay hindi pa ako handang ipagtapat sa kanya ang totoo. Randolph, ano ba? Hindi na ako makikipagbalikan pa kay Richard. Kasi alam mo naman ang ginawa niya sa akin dati, hindi ba? Muntik na akong mamatay ng dahil sa kanya. Ngunit agad yung kinontra ni Randolph. Pero iba kasi ang nararamdaman ko, Zoe. Nararamdaman kong meron ka pang pagtingin dyan sa ex mo na muntik nang makapatay sa'yo. Hindi ako tanga, Randolph, para balikan ko ang isang tulad ni Richard. Kunwari ay sabi ko. Pero alam niyo naman ang tamang sagot. Samantala ay nakatingin lamang sa akin si Randolph ng ilang minuto at agad kong napansin na unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga mata na para bang may iniindang kirot sa loob. Alam mo ba? Sobra ako nasasaktan sa ginawa mo sa akin. I'm sorry.
Maya-maya ay sabi ko sa kanya. Dahil nung sandaling yun ay halos hindi na kayanin ang konsensya ko ang nakikita ko kay Randolph. Gusto mo na bang makipaghiwalay sa akin? Sige, sabihin mo lang. Palalayain kita. Maluwag ko yung tatanggapin. Umiiyak na wika ni Randolph. Alam ko naman na gusto mo pa talaga makipaghiwalay sa akin para malaya ka nang makipagharutan yan sa ex mo, kuno. Hirit pa niya. Sa kabilang banda ay nanatili lamang akong walang imik. Hindi ko magawang aminin sa kanya na in love pa rin ako sa taong muntik nang pumatay sa akin. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero maski ako ay hindi ko rin talaga akalain na mangyayari yon. Sige, maghiwalay na tayo. Madali akong kausap, Zoe. Pagpapatuloy pa ni Randolph. Hindi ba't yan ang gusto mo? Hiwalay na tayo? Malaya ka na. Pareho na ulit tayong single ngayon, sabi pa niya sa akin. Pagkatapos noon ay nagpasya na si Randolph na iwanan ako, habang ako ay nanatiling umiiyak habang pinagmamasdan ko siyang maglaho sa aking paningin. Papadudot, marami ang nagsasabi sa akin na isa raw akong malaking tanga dahil nakipagbalikan ako kay Richard pagkatapos ng hiwalayan namin ni Randolph. Maski ako ay hindi ko rin maintindihan ang aking sarili. At kahit na madalas niya akong saktan physically ay okay lang sa akin. Siguro dahil na rin sa pagmamahal at matinding awa kay Richard, kaya natitiis ko ang lahat ng yon. Papadudot, ay admit na ang pagmamahal kong ito ay unti-unting pumapatay sa akin. Simula noong magkabalikan kami ni Richard ay madalas siyang magselos at manakit sa akin physically. Pero hindi ko alintana yon at nakukuha ko pa siyang pagpasensyahan. Tawagin niyo na akong masokista pero ganon talaga ang ginawa ko alang-alang sa pagmamahal ko sa kanya. Umabot na nga kami sa puntong nagplano na kaming magpakasal. Oo, kahit na bipolar siya ay siya pa rin ang gusto kong mapangasawa. Pero noong lumuwas siya papunta ng Cebu para magtrabaho ay unti-unti nagbago sa akin si Richard. Nawala na siya ng oras sa akin. Hanggang isang araw ay isang katotohanan tungkol sa katapatan ni Richard nang lumapit sa akin. Nakatanggap ako ng tawag mula sa isang babaeng nagngangalang Ella. At nagpakilala siya bilang girlfriend ng nobyo ko. Kaya ako tumawag sa iyo para sabihin sa iyo na tigilan mo na si Richard. Tila demand sa akin ang babaeng yon. Nagsasama na kami ngayon ni Richard dito sa Cebu. Dagdag pa niya. Agad-agad ay nakaramdam ako ng labis na selos. Nag-init talaga ang ulo ko at kung pwede lang lumipad ako ng ala Wonder Woman ay gagawin ko, makarating lamang ako sa Cebu para masampal ang babaeng yon. Pero sa kabilang banda ay parang sinasabi ng isipan ko na huwag paniwalaan ang babaeng yon. Kung ayaw mong maniwala, di wag. Zoe, ako ang mahal ni Richard at hindi ikaw. Pangasar pa ni Ella sa akin. Naagad ko namang kinontra. Hindi. Ako ang mahal ni Richard. Matutuloy na ang kasal namin at hindi mo maaagaw sa akin si Richard. Ah, talaga? Bakit naagaw ko na siya ngayon sa'yo? Sinubukan talaga ni Ella na maubos ang aking pasensya. Hayop kang babae ka? Naibulalas ko dahil hindi ko na makontrol noon ang aking emosyon. Tanggapin mo man o hindi, pero ang totoo, nagsasama na kami ni Richard kaya huwag ka nang umasa pang matutuloy ang kasal ninyo. Anyway, may isa pa akong balita sa'yo. Buntis na ako. Pagtatapat pa niya sa akin. Nanginig ang buong katawan ko at nanghina at para bang tatakasan ako ng huwisyo dahil sa aking narinig. Hindi ko na rin mapigil ang lumuha ng mga oras na yon. Magkakaanak na kami. Kailangan akong panagutan ni Richard kaya ako na ang pakakasalan niya. Kaya ikaw, Zoe, please lang alamin mo muna kung saan ka lulugar. Tigilan mo na siya. Hindi mo na mababawi sa akin si Richard. Akin na siya. Insist pa niya sa akin. At dahil sa ayaw kong magmukhang kaawa-awa ay nagpretend pa rin akong palaban. Di sige, sa'yo na si Richard. Total naman ay sadista ang lalaking yan. Sana lang ay gawin niya rin sa'yo yung pananaksak na ginawa niya sa akin dati. Sabi ko pa sa kanya. Talaga? Ginawa niya yon? Kung ganoon bakit naghahabol ka pa rin sa kanya? Alam mo girl, huwag ka nang gumawa ng usap. Sa tono pa lang ng pananalita ni Ella ay tila hindi pa alam ng babaeng yon ang totoo tungkol kay Richard. Bipolar si Richard. In case na hindi mo pa alam, inform ko sa kanya.
Hindi ako naniniwala, tahasang sabi ni Ella sa akin sa kabilang linya. Kung ayaw mong maniwala, di huwag. Good luck na lamang sa'yo. Sana'y matiis mo yung mga pananakit niya at sana'y hindi ka mapatay. Goodbye. Pagkatapos noon ay binaba ko na ang aking cellphone at doon ay napahagulhol na ako sa sobrang sama ng loob. Papadudot pagkaraang malaman ko ang tungkol doon ay agad ako nakipaghiwalay kay Richard. Pero si Richard as usual ay hindi niya yon natanggap at patuloy niya akong ginulo. Hindi siya titigil hanggat hindi ako nakikipagbalikan sa kanya, katulad na lamang isang araw kung saan ay umiyak pa siya at lumuhod sa harapan ko. Pagkatapos ay para siyang pulubing hinalikan ang suot kong sapatos. Hindi na ako maaawa sa payak-iyak mo, matigas kong sabi sa kanya. Zoe please, makipagbalikan ka na sa akin nakikiusap ako. Mahal kita. Hindi talaga tumigil si Richard sa pagmamakaawa sa akin. Hindi mo ako mahal Richard. Kasi kung mahal mo ako ay hindi ka gagawa ng mga bagay na magpapasakit ng loob ko. Hindi mo ako pagtataksilan. Giit ko noon sa kanya. Yung tungkol kay Ella Zoe, hiwalay na kami. Pakiusap Zoe, bumalik ka na sa akin, pangako. Hindi na ako magtataksil sa iyo. May lakas pa siya ng loob na sabihin yon sa akin. Ngunit masyado na akong fed up sa ugali at mga promises niya sa akin. Alam mo Richard, ilang beses mo nang sinabi sa akin yan pero tinupad mo ba? Hindi, nagtataksil ka pa rin sa akin. Tapos ikaw pa ang may ganang maging seloso. Galit kong sagot sa kanya. Zoe, oo, marami akong kasalanan sa iyo. Pero pinagsisisihan ko na yon. Pangako magbabago na talaga ako. Sabi pa niya sa akin. Mahal na mahal kita. Dagdag pa niya kinalaunan. Talaga? Bakit parang hindi ko naramdaman na minahal mo ko? Alam mo Richard, sa totoo lang nagtataka nga ako. Bakit ko pa pinagtsatsaga ng isang bipolar na tulad mo? Sinasaktan mo naman ako. Hindi ko naramdaman na mahal mo ko. Naramdaman ko lang na para akong laruan. Kung mahalaga ako sa iyo, hindi mo ako sasaktan physically and emotionally. Sa wakas ay nasabi ko na rin sa kanya ang aking sama ng loob. Hindi naman nakaimik si Richard ngunit patuloy lamang siya sa pag-iyak. Richard, ang laki kong tanga sa ginawa kong pagpapakamartir sa iyo. Ang tanga-tanga ko dahil nagpaka-masukista ako alang-alang dyan sa pagmamahal ko sa iyo. Pero ngayon Richard, na-realize ko na wala akong halaga sa buhay mo. Na makasarili ka. Nagsayang ako ng panahon sa isang baliw na katulad mo. Pagpapatuloy ko. Zoe, nagmamakaawa na ako sa iyo. Huwag mo naman gawin sa akin to. Umiling na ako sa kanya. Ayaw ko na talaga Richard. Hindi na ako makikipagbalikan pa sa iyo. Sorry, sabi ko pa. Mamayang kaunti ay bumalik na naman siya sa nakakatakot niyang mood. Hindi kita titigilan Zoe. Magkakamatayan tayo kapag iniwan mo ko. Banta pa niya sa akin. Bakit papatayin mo ko? Sige, patayin mo na ako ngayon. Pero kahit napatayin mo pa ako, hindi na ako makikipagbalikan sa iyo. Sa puntong yon ay hindi na ako takot na harapin at labanan siya sakaling pagbantaan na naman niya ang buhay ko. Richard, ulitin mo pa yung ginawa mo sa akin at sinasabi ko sa iyo, hindi lang kita ipapakulong kundi ipapakonfine pa kita sa mental hospital. Wika ko sa kanya. Mas mabuti pang mamatay ka na lang kesa mapakinabangan ka pa ng iba. Pagkatapos ay nagulat na lamang ako nang biglang sinakal niya ako at syempre ginawa ko ang lahat para makawala ako sa mga kamay niya. Umalag ako at nang makahanap ako ng tiyempo ay sinipa ko siya sa kanyang private part kung saan ay namilipit siya ng sobrang sakit. Ginawa ko na ang opportunity na yon para tumakas. Hindi kita titigilan Zoe. Hanggat hindi ka bumabalik sa akin, tandaan mo yan. Narinig ko pa ang pahabol niyang banta sa akin. Pero hindi na ako nangahaspang lumingon dahil ang nasa isip ko lamang ay makaligtas ako sa taong yon. Papadudot, ayun na nga ang simula ng kalbaryo ko. Hindi lang basta panggugulo ang ginagawa noon sa akin ni Richard dahil ilang beses niyang pinagtangkaan noon ang buhay ko. O madalas niya akong takutin na kung hindi ako makipagbalikan sa kanya ay papatayin daw niya ako. Papadudot, takot na takot talaga ako noon.
at hindi ko na alam ang gagawin ko. Kahit mga kapamilya ko ay nadadamay na rin sa pagbabanta niya. Hanggang isang gabi ay tinutuon niya ang kanyang pagbabanta sa akin. Pinasok niya noon ang aking bahay at doon ay pinagtangkan niya akong gahasain at patayin, pero nanlaban ako. Nagkahabulan kami mula sa sala papunta ng kusina at doon ay nakakuha ko ng kutsilyo na inambak ko sa kanya. Hindi naman natakot noon si Richard, bagkos ay nakipag-agawan pa siya sa akin. Hanggang sa aksidenteng masaksak ko siya noon sa bandang tiyan. Papadudot, nasaksak ko si Richard pero nakaligtas siya sa ginawa ko. Sumuko ako noon sa mga pulis pero hindi ako nakulong dahil self-defense ang nangyari. Samantala ay napatunayang baliw si Richard kaya dinala siya sa mental hospital. Habang ako naman ay nagpakalayo-layo. At eto nga, dito ako naninirahan sa Taguig. Kasalukuyan ako nagtatrabaho bilang lady guard. Sa ngayon din ay masaya na ako dahil may asawa at isang anak na ako. At alam mo kung sino ang napangasawa ko? Si Randolph. Oo, nakipagbalikan si Randolph sa akin. For the third time. At sa putong yon ay sinabi ko na sa sarili ko na siya lamang ang mamahalin ko at wala nang iba pa. Pero papadudot hindi ko makakalimutan ang karanasan ko sa ex-boyfriend kong si Richard na isang psychopath. Aaminin ko na hanggang ngayon ay siya pa rin ang laman ng mga bangungot ko. At kahit na nasa mental institution na siya ngayon ay naroon pa rin sa akin ang trauma na baka isang araw ay makatakas si Richard at makahanap siya ng pagkakataon para balikan ako at ang pamilya ko. Hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana'y mabasa po ninyo at mapiling i-upload. Muli maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Zoe. Nakakatakot magkaroon ng kasintahan o asawa na psychopath. Nakakalungkot kasi hanggang ngayon ay dala-dala mo pa rin ang takot sa iyong dibdib na baka isang araw ay mag-cross muli ang landas ninyong dalawa. Ang maipapayo ko sa iyo ay kumonsulta ka sa isang espesyalista dahil tingin namin ay nakakaranas ka ng trauma. Kailangan mo ang payo mula sa mga eksperto kung paano malalabanan ang iyong takot at sinasabi mong bangungot sa iyong buhay. Kapag kasi nagpatuloy pa yan, maaaring makaapekto yan ng malaki sa iyong psychological well-being. Maaaring madamay din sa iyong problema ang iyong buong pamilya. Kaya hanggat maaga pa Zoe ay seek professional help. Muli maraming salamat sa iyo Zoe sa pagbabahagi mo ng iyong kwento dito sa aking channel. Wishing you all the best in life. Hanapin ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa araw-araw na upload ng mga nakakatakot na kwento. Likewise, ang Gianna Vlogs. Yan po ang aming family vlogs. Kasama po ang inyong si Papa Dudut dyan, ang aking mga anak si Jem at si Kite. Sana po ay suportahan nyo ang aming channel na Gianna Vlogs. Maraming salamat po sa mga nakasubscribe na at magsusubscribe pa lang. Naging libangan ko na po ang pakikinig sa inyong programa. Tutok na tutok po kasi ako sa programa ninyo araw-araw. Papadudot, tawagin nyo na lamang po ako sa palayaw kong Estela. 19 years old at kasalukuyang nagtatrabaho bilang kasambahay dito sa Novaliches, Quezon City. Sana po after ninyong mabasa o mapakinggan ang istorya ng buhay ko ay mabigyan niyo po ako ng payo. After high school po ay nagpasya na ako magtrabaho para makatulong sa tatay ko at sa 4 ko pang kapatid na nasa probinsya noon. 16 years old po ako noong unang magbanat ng buto. Inaasahan ko na yon papadudot dahil panganay po ako sa 5 magkakapatid. Namatay na rin ang aking ina nang dahil sa panganganak. Kaya simula noon ay tinanggap ko na rin ang responsibilidad at tumayong ina sa mga kapatid ko. Dahil alam ko na wala na silang ibang pwedeng pag-asahan kundi ako lang. Samantala ay pinasok ako noon ng aking ama sa isang grocery store para magtrabaho. Ayos naman ang trabaho ko doon bilang bodegera pero after 3 months ay nagsawa din ako kaya nag-resign ako noon.
Nung una ay hindi pa nga tinanggap ng mga amo ko ang pagbibitiw ko dahil nakapag-advance noon ang tatay ko ng sweldo. Kaya pinagpatuloy ko ang pagkatrabaho ng walang bayad. At nang matapos na ang obligasyon ko ay agad na akong umalis. Pero Papa Dudut, hindi ko pa pinaalam noon sa ama ko na wala na akong trabaho. Hanggang sa isang umaga ay pinagtapat ko na sa kanya ang katotohanan. Ano ba? Bumangon ka na nga dyan sa folding bed mo. Dali, kahit kailan talaga ang kupad-kupad mo. Pagising sa akin ni Itay. Papasok ka pa sa trabaho. Paalala pa niya sa akin. Itay, hindi na po ako papasok sa trabaho. Nag-resign na po kasi ako. Inform ko noon sa kanya. Nagulat naman si Itay sa sinabi ko at labis na naimbiyer na siya sa akin. Stella naman, ano naman ang pumasok sa kokote mo at nag-resign ka sa trabaho mo? Alam mo namang naghihirap na tayo, hindi ba? Alam mong kailangan natin ng pera. Bakit ka pa sumabay sa problema natin? Galit na wika ni Itay. Kasi po Itay, sobra pong nakakapagod yung trabaho sa grocery ni na Ate Gwen. Hindi ko na po kinaya. Katwirang ko sa kanya. Walang trabaho na madali at saka buti nga at may trabaho ka pa. Yung iba nga dyan gustong magtrabaho pero walang mapasukang trabaho. Ang swerte mo pa nga kasi meron ka tapos sasayangin mo lang. Ang bobo-bobo mo talaga. Hindi ka na nag-iisip. Wika ni Itay sa akin na halatang disappointed sa naging desisyon ko. Sa hindi ko po kaya yung trabaho. Ano pong magagawa ko? Sagot ko sa kanya. Si Itay talaga napaka-bungangero. Pahabol na sabi ko pa sa kanya. Agad namang sumagot si Itay sa sinabi ko. Paanong hindi ako magbubunga nga ang tanga-tanga mo? Sabihin mo sa akin ngayong wala ka ng trabaho, ano nang gagawin mo dito? Maghihilata? Magiging parang patabaing baboy? Sa puntong yon, Papa Dudut, ay hindi ko na maitago pa ang aking inis sa aking magulang. Ano ba Itay? Bakit ba palaging ang tingin nyo sa akin walang silbi? Minsan ka lang kasing magkasilbi sa pamilya mo pero sa buong buhay mo, puro sakit lang ng ulong binibigay mo sa akin. Galit na sagot niya sa akin na para bang wala akong ginawang mabuti sa buong buhay ko. Huwag po kayong mag-alala Itay. Bukas na bukas maghahanap po ulit ako ng trabaho. Yun na lamang ang sinabi ko kay Itay. Nang sa ganon ay matigil na siya sa panlalait sa akin. Bakit mo pa ipagpapabukas? Ngayon ka na maghanap ng trabaho. Ipakita mo sa akin na may silbi ka. Sarkastikong sabi niya sa akin. Meron akong alam na trabaho na pwede mong pasukan. Maya-maya'y dagdag niya nang medyo nahimasmasa na siya. Wag na po Itay. Hindi ko po kailangan ng tulong ninyo. Protesta ko sa aking ama. Manahimik ka dyan. Sigaw niya sa akin. Ipapasok kita bilang kasambahay sa isang kakilala ko. Sumunod ka na lang sa gusto ko Estela. Pera na to. Huwag mo nang pakawalan pa. Basta sa ayaw mo at sa gusto, yun ang magiging trabaho mo. Siya na mismo ang nagdesisyon para sa akin. Papa Dudut, pagkatapos noon ay sinunod ko ang gusto ni Itay dahil ayaw ko na ng mahabang argumento. Dahil doon ay napilitan akong lumuwas ng Maynila para pasukin ang trabahong sinasabi sa akin ng aking ama. Sa kasamang palad ay hindi ako nakatagal dahil na rin sa hirap ng trabaho at sa mapang-abuso kong amo. Kaya muli akong nawala noon ng trabaho pero hindi na ako umalis ng Maynila at nagpatuloy na lamang ako sa paghahanap ng trabaho. Sa awa naman ng Diyos, Papa Dudut, ay nakahanap din ako at sa pagkakataong yon ay naging sales lady ako sa Marikina. Katulad ng dati ay nagpapadala ako ng pera sa tatay ko at mga kapatid ko. Pero hindi rin ako nagtagal sa trabaho dahil na rin sa nasangkot ako noon sa gulo. At tulad ng aking inaasahan ay inaway ulit ako ng aking ama nang mabalitaan niya yon. Patuloy niyang pinagdidiinan sa akin na wala akong kwentang anak. Samantala sa halip na magalit sa aking ama, ay naghanap na lamang ulit ako ng mapapasukang trabaho. At yun nga, napasok ulit ako bilang kasambahay. Masasabi kong sinuwerte ako noon dahil
mababait ang mga amo ko. Malaki-laki rin naman ang naaabot kong pera sa pamilya ko. Kaya umasa ko noon na sa pamamagitan ng perang pinapadala ko ay magagamit yon sa maayos na paraan. Ibang nalaman ko. Nang dumalaw ako sa bahay, nalaman ko mula sa aking mga kapatid na may binabahay na 20 anyos na babae si Itay na nagngangalang Mina. At ayon pa sa mga utol ko, lahat ng perang pinapadala ko ay napupunta halos sa kinakasama ni Itay. Dahil doon ay kinumpronta ko ang aking ama. Asawa ko na si Mina, kasal kaming dalawa, pagmamalaking balita pa sa akin ni Itay. Nagulat naman ako sa aking narinig. Hindi lang pala basta binahay ni Itay ang babaeng yon, pinakasalan pa niya. Ano po yung nabalitaan ko na napupunta lang sa asawa ninyo ang mga perang pinapadala ko? Tingnan niyo po itong bahay natin. Umaasa po ako na sa loob ng 2 taong kong pagkawala dito, maayos na po ang bahay natin, pero pagbalik ko ganito pa rin ang tatambad sa akin. Parang pusali, naiinis kong wika sa aking ama. Mas importante si Mina kaysa sa bahay, sabi pa ni Itay sa akin. At sino ba yung babaeng yan para pagkagastosan ko? Itay, nagtatrabaho po ako para sa mga kapatid ko, hindi para sa babae ninyo, paalala ko noon sa kanya. Pero tulad ng aking inaasahan, muling nagalit sa akin si Itay. Ikaw Stella, nabubuisit na ako sa iyo ha. Nagkaroon ka lang ng pera, yumabang ka na. Akala mo na kung sino ka, sigaw pa niya sa akin. Itay naman kasi, konsiderasyon naman po. Nagpapagod po ako sa trabaho ko para lang sa pamilya natin. Pero kayo ginagastos nyo lang po dyan sa babaeng yan, yung perang pinaghihirapan ko. Sagot ko. Huwag ka mag-alala, babayaran ko din yan pagmamalaki pa ng aking ama. Pagkatapos noon ay tiyempo namang lumapit si Mina para samahan ang kanyang asawa. Kaya sa kanya ko agad na ibaling ang galit ko. At ikaw naman Mina, ang kapal din ng pagmumukha mo no? Alam mo namang hindi para sa iyo yung pera pero kinukuha mo pa rin. Hingi ka siguro ng hingi sa tatay ko. Tapos kung ano-ano lang yung mga pinagbibili mo. May karapatan akong humingi ng pera sa ama mo kasi asawa niya ako at magkakanak na rin kami. Mataray na sagot pa sa akin ni Mina. Para bang pinapahiwatig niya sa akin na pati siya ay obligasyon ko. Anong pakialam ko sa iyo? Ganti kong sagot sa aking madrasta. Muling nagalit si Itay at dinuro ako. Ikaw Stella, manahimik ka na. Kapag hindi ako nakapagtimpi, palalayasin kita sa bahay ko. Pamamahay ko pa rin to, baka nakakalimutan mo. May karapatan ako kahit sino ang patirahin ko dito. Pagmamalaki pa niya sa akin. Sa huli nagpasya na lamang akong tanggapin si Mina sa aming pamilya. Bagamat bihira ko lamang siyang makasama dahil nasa Maynila ako nagtatrabaho. Madalas ay nagsusumbong sa akin ang mga kapatid ko na minamaltrato sila ni Mina. Ni minsan ay hindi nito itinuring na kapamilya ang mga utol ko. Tapos ng mga anak si Mina ay lalong nagdemand ng pera sa akin si Itay. Siyempre nagbigay ako ng suporta dahil para din naman yon sa bunsong kapatid ko. Pero may mga pagkakataon talagang sinusubok ni na Itay at Mina ang pasensya ko. Kaya nang payagan ulit ako ng amo ko na umuwi ng probinsya ay agad kong kinumpronta si Itay. Nagmamalaki ka pa sa ibinigay mong pera sa amin? Magkano lang ba ang 8,000 kada buwan? Sa tingin mo anong mararating nun? Sa pagkain pa lang at baon ng mga kapatid mo ay kulang na. Kung makapagsalita ka dyan, akala mo ang laki-laki ng pinapadala mo. Hoy, barya lang yang pinapadala mo sa amin. Tila ba pang-iinsulto pa ni Itay sa mga tulong na ibinibigay ko sa aking pamilya buwan-buwan. Kung ganun lang naman po, edi sana hindi ka na lang nagdagdag ng palamunin dito sa bahay natin. Sagot ko naman sa kanya. Hindi naman nakapagtimpi si Itay at sinampal niya ako. Sumusobra ka ng bata ka? Sabi pa niya sa akin. Sige po, sa susunod na magpapadala ako ng pera hindi ko na ipababagsak sa iyo para hindi ninyo maibigay dyan sa babae ninyo. Hirit ko naman sa aking ama. Wala kang utang na loob Stella. Matapos kitang palakihin, pag-aralin at pakainin eto lang ang igaganti mo sa akin. Kung tutuusin nga kulang pa yung perang ibinigay mo sa mga hirap at sakripisyo ko para mapalaki ka lang ng maayos.
Anong klase kang anak ha, Stella? Para maliit na pera lang pinagmamalakihan mo na ang magulang mo? Kung ganyan lang palang ugali mo sana pinabayaan na lang kita. Panunumbat pa niya sa akin. Agad naman akong tumutol sa kanyang sinabi dahil para sa akin, kahit kailan ay hindi naging mabuting ama siya. Sandali po itay, inalagaan niyo ba ako? Kailan? Wala po akong matandaan na inalagaan ninyo ako. Sina lolo at lola ang nag-alaga sa akin. Paalala ko pa sa kanya. Pero yung mga kinakain mo nung bata ka, yung mga sinusuot mo mga damit, yung mga pinambibili mo ng mga gamit sa eskwela noon, nanggagaling sa akin. Nang dahil sa pera ko kaya lumaki ka ng ganyan. Hirit pa niya sa akin. Kaya Stella, wag na wag mo kong pagmamalakihan dahil kahit kailan, hindi mo mapapantayan o mababayaran ng pera ang mga paghihirap ko sa iyo. Pagpapatuloy pa ni Itay. Papadudot pagkatapos noon ay kinausap ko ang asawa ng tatay ko at doon ay sinabi ko sa kanya na huwag niyang sasaktan ang mga kapatid ko dahil hindi ako magdadalawang isip na umuwi para palayasin siya sa bahay namin. Hindi nagtagal ay bumalik na ulit ako ng Maynila para magtrabaho. Simula noon ay sunod-sunod na mga masasaya at malulungkot na pangyayari ang dumating sa buhay ko. Unay nakatapos na ang kapatid kong si Grace ng high school at dahil sa kagustuhan niyang mag-aral ay ako na ang sumagot sa lahat. Hindi naglaon ay nakapagtapos din si Grace. Sa kabilang banda, January 31, 2021 nang mamatay ang aking lola. July 17, 2021 namatay naman ang lolo ko. Kaya sobra talaga akong pinanghinaan ng loob dahil pakiramdam ko ay nag-iisa na lamang ako sa mundo. Wala na kasi ang mga taong tumatayong pangalawang magulang ko. Papadudot hindi pa ako nakaka-recover sa pagluluksa sa pagkamatay ng lolo't lola ko ay may dumating na namang panibagong pagsubok sa akin. Nabalitaan ko mula sa aking kapatid na naghiwalay na sina Itay at Mina dahil meron daw kinabaliwang babae ang magaling kong ama. At ang masama ay mas malupit ito kay Mina. Papadudot sobra akong naalarma dahil umiyak talaga sa akin ang mga kapatid ko habang kinakwento nila sa akin sa telepono ang pagpapahirap nila. Sa kamay ng bagong babaeng tawagin nyo na lamang sa pangalang Lokring. Dahil doon agad akong humingi ng leave sa aking amo at nang mabigyan ako ay wala akong sinayang na oras at mabilis akong umuwi sa amin. Bitbit ang aking mga pasalubong sa kapatid ko. Pero hindi ko inaasahan na mahuhuli ko sa akto na pinagmamalupitan ni Lokring ang kapatid kong si Indoy. Hoy bruha, anong ginagawa mo kay Indoy? Galit na sabi ko habang nilulusob ko ang maldita. Sino ka ba ha? Tanong pa sa akin ng babaeng yon. Anak ako ni Julius, baka hindi mo pa alam. Sabi ko sa kanya. Hoy babae, wag na wag mong masasaktan ang kapatid ko kung ayaw mong ilampaso ko yung mukhang baboy mo mukha sa semento. Dagdag ko pa sa kanya. Hayop kang babae ka? Galit na sagot niya sa akin at nakmang sasampalin ako pero agad kong sinalagang kanyang kamay. Lumayas ka dito sa pamamahay namin, utos ko sa kanya. At bakit ako aalis dito? Asawa ko ang tatay mo. Hindi kanya asawa. Pagkukorekt ako sa sinabi ni Lokring. Kasal pa sila ni Mina, kabit ka lang. Pagdidiin ko. Hindi naman yun nagustuhan ni Lokring kaya nagpang-abot kami. Nagkasakita, nagkasampalan at nagkasabunutan. Stella, huwag mong saktan si Lokring. Agad na sumaklolo si Itay at hinila niya ako palayo sa kanyang kalaguyo. Ano bang problema mo ha, Stella? Bakit mo ba sinasaktan si Lokring? Kumpronta pa niya sa akin. Yang asawa niyo Itay, nahuli kong sinasaktan niya si Indoy. Sagot ko. Sumigunda naman si Indoy habang umiiyak. Opo Itay, sinasaktan po ako ni Tita Lokring. Sumbong din niya. Dinidisiplina ko lang yung batang yan. Katwira naman ng lukalukang kabit ni Itay. Wala kang karapatan na disiplinahin ang kapatid ko. Kasi una sa lahat ay hindi naman ikaw ang nanay namin. Umalis ka na sa bahay namin kasi wala kang lugar dito at wala kang karapatang sakta ng mga kapatid ko. Sabi ko sa babaeng yon. Ano ba Stella? Rumispeto ka naman sa asawa ko. Sabi naman sa akin ni Itay. Binigyan ko ng karapatan si Lokring para disiplinahin ang mga kapatid mo. Pagmamalaki pa niya sa akin.
Pero itay, bakit nyo naman hinayaang sakta na lang ng babaeng yan ng mga kapatid ko? Nakita ko yung ginagawa niya, hindi pagdisiplina yon. Ginagawa niya, inaalila lang niya ang mga kapatid ko. Katwirang ko naman. Tama na Stella, punong-puno na talaga ako sa'yo. Huwag mo nang hintayin pang may gawin akong hindi maganda sa'yo. Banta pa sa akin ni Itay. Sa puntong yun ay hindi ko na maitago pa ang galit ko sa aking ama. Sige Tay, kampihan niyo ang babaeng yan. Mas mahalaga pa yung malditang yan kesa sa sarili ninyong mga anak. Papadudot umiyak akong niyakap ang kapatid ko noon dahil sobra talaga akong naawa sa kanya. Pagkatapos noon ay dinala ko ang mga kapatid ko sa bahay ng tita ko at nakiusap muna ako sa tita ko kung pwedeng doon muna sa bahay makitulog ang mga kapatid ko. Sa awa naman ng Diyos ay pumayag naman ang tita ko. Samantala'y hindi pa doon nagtatapos ang away namin ng asawa ng tatay ko dahil ng mga sumunod na araw. Hoy, anong ginagawa mo dito sa kwarto ko ha? At anong karapatan mong halongkatin ng aparador ko? Sita ko kay Lukring na nahuli kong nagnanakaw noon sa aking mga gamit. Pero imbis na magulat, pinanindigan lamang niya ang kakapalan ng mukha niya. Ang ganda nitong damit mo, mas bagay to sa akin na lang to. Demand niya sa akin. Ang kapal din ng mukha mo no? Gamit ko yan, kaya wala kang karapatang pakialaman yan. Galit kong sabi sa kanya. Akalain mong nagsusuot ka pa ng mga ganitong damit? Alam mo, may binabagayan ng ganitong klase ng damit at hindi sa'yo bagay. Pangiinsulto pa niya sa akin. Ibalik mo na yung mga damit ko sa aparador at lumayas ka na rito sa kwarto ko. Utos ko naman sa kanya. Hoy Stella, huwag mo kong tratuhin ng ganyan kasi asawa na ako ng tatay mo. Kaya madrasta mo na ako. Diin pa niya sa akin. Huwag kang umastang legal dahil hindi kayo kasal ng tatay ko. Paalala ko sa kanya, sabay agaw sa damit ko na hawak niya. Magdamit ka man ang mamahalin pero hindi pa rin magbabago ang itsura mo. Mukha kang alila. Pangiinsulto pa ulit niya sa akin. Sa puntong yon ay hindi na ako nakapagpigil kaya nasampal ko na ang babaeng yon. Hayop kang babae ka? Bakit mo ko sinampal? Kumpronta sa akin ni Lukring. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin para saktan pero mabilis ang katawan ko. Kaya nakailag at nasasalag ko ang mga kamay niya. At dahil na rin sa pikon ko ay may naalala kong bagay na tinatago sa akin drawer. Kaya agad ko yung kinuha para ipanakot sa malditang kabit ng tatay ko. Nakita ko naman ang takot sa mga mata ni Lukring habang napatras siya sa akin. Ibaba mo nga yung kutsilyong hawak mo. Nagtatago talaga ako ng kutsilyo sa drawer ko para kapag may demonyong pumasok katulad mo ay sasaksakin ko na lang sa leeg nang walang kabog-abog. Ang sabi ko pa sa kanya. Hindi mo magagawa sa akin yan. Pagtatapang-tapangan pa ng babaeng yon sa akin. Mag-impake ka na ng gamit mo o itatara ko sa leeg mo tong kutsilyong hawak ko. Sige kung gusto mong magpahatid agad sa hukay, ihahatid kita ngayon din mismo. Ano Lukring? Pagbabanta ko pa sa kanya. Agad naman nagmadaling lumabas si Lukring ngunit tiyempo namang pagdating ng aking ama. At nakita ko ngang nagsumbong sa kanya ang maldita. Mamayang kaunti nilapitan ako ni Itay para kumprontahin. Stella, ano ba? Ibaba mo nga yung hawak mo. Saway sa akin ng aking ama. Nang mga sandaling yon ay hindi pa humuhupa ang galit ko kay Lukring at hawak ko pa rin ang kutsilyo. Palayasin niyo na yung babaeng yan bago ko pa siya mapatay. Galit na demand ko sa kanya. Kahit kailan talaga isaway kang anak. Bumalik ka na lang ng Maynila. Para may pakinabang ka pa. Hindi yung nasa bahay ka nga pero gulo lang ang dala mo. Sabi pa sa akin ni Itay. Hindi po ako naghahanap ng gulo. Kayo po ang naghahanap ng gulo Itay. Diretsa ko sa kanya. Ikaw ang lumaya sa bahay ko hindi si Lukring. Sabi pa ni Itay sa akin na obvious na mas pipiliin niya ang babae niya kesa sa mga anak niya. Sige Itay, kampihan niyo ang walang yang babaeng yan. Pero hindi po ako alis dito hanggat nandyan ang babaeng yan. Hindi po ako alis dito hanggat hindi ko po nakikitang maayos ang kalagayan ng mga kapatid ko. Giit ko. Hindi mo na kailangan pang gawin yan basta lumayas ka na rito sa bahay ko. Hindi kita kailangan. Utos pa niya sa akin. Anong klaseng ama ka ha? Anak niyo ko pero handa ninyong ipagpalit sa babaeng yan?
Naiiyak na ako sa galit ng mga sandaling yon. Ngunit hindi nagpatinag sa akin si Itay at ang desisyon pa rin niya ang gustong masunod. Lumayas ka sa harapan ko, layas. At kahit kailan ayoko nang makikita ang pagmumukha mo. Wika pa niya sa akin. Dahil doon ay napilitan akong lumayas ng bahay. Sumama na rin sa akin ang mga kapatid ko habang si Itay ay tuluyan ko nang iniwan kay Lukring. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nakatira kaming magkakapatid sa tiyahin ko dito sa San Bartolome, Novaliches, Quezon City. At kasalukuyan akong namamasukan bilang kasambahay malapit lang sa aming tinitirhan. Ang totoo niyan ay halos 2 kanto lamang ang pagitan ng bahay ng amo ko sa bahay namin. At masaya naman ako sa aking trabaho. Pero Papa Dudut, sobrang sama pa rin ang loob ko sa aking ama. Naroroon pa rin sa akin ang pag-aalala sa kanya. Dahil na rin sa senior citizen na siya ngayon. Kung naalagaan ba siya ng maayos ni Lukring. Kaso'y hindi ko alam kung mapapatawad pa niya ako at hindi ko rin sigurado kung mapapatawad ko siya. Papa Dudut, sana po ay mabigyan ninyo ako ng advice. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa kami okay ng tatay ko. Ano po ba ang dapat kong gawin para magkasundo na kami? Dahil sa totoo lang po ay lagi po ako naghahanap ng pag-aalaga ng isang ama. Gusto ko pong magkaayos na kami ng tatay ko at sana po ay mapayuhan ninyo ako, Papa Dudut, at sana po ay mapili po ninyong ma-upload sa inyong YouTube channel na Papa Dudut Stories ang kwento ko. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Stella. Maraming salamat sa iyo, Stella, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa sa Papa Dudut YouTube channel. Sa ngayon ay hayaan mo muna ang iyong tatay sa piling ng babaeng kinakasama niya. Pero pwede ka namang makibalita tungkol sa kanya at kung kinakailangan niya ng tulong ay tulungan mo. Besides, kung talagang gusto mong magkabati kayo, ikaw na mismo ang magpapakumbabang dumalaw sa kanya at humingi ng tawad. Oo, may pagkakamali siya sa iyo pero meron ka ring pagkakamali sa kanya. Magkapatawaran na kayong dalawa. Tandaan mo, ama mo pa rin siya at naniniwala rin kami na lalambot din ang kanyang puso kapag nagkaroon kayo ng masinsinang pag-uusap. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa mga nakakatakot na horror stories na araw-araw po naming ina-upload. Again, ang pangalan po ng channel ay Kaistorya YouTube channel. Ang link po niyan ay nasa homepage din mismo ng channel na ito. So makikita niyo po mismo yung Kaistorya dito mismo sa YouTube channel na ito. Ganon din po yung Gianna Vlogs. Sana po ay makapag-subscribe din po kayo dyan. Sino po ang mga nakapag-subscribe na? Maraming salamat po sa inyong lahat.